Hi everyone, it's me again. Welcome back to my YouTube channel. So, ang gagawin natin for today is isa sa mga sikat na pasalubong na kakaning from Ilocos. So, excited na ba ang lahat na malaman ito? So, ito yung sikat na Royal Bibingka. Okay, sa paggawa po ng Royal Bibingka, meron lang po tayo ditong 8 ingredients. So, for the main ingredients, meron tayong glutinous rice flour, fresh milk, unsalted melted butter, 5 whole eggs, and then 400 ml of kakang gata, and then salt, cheese, lastly, our white sugar. Okay, for the next step, haluin na natin ang ating dry ingredients gamit ang ating glutinous rice flour or pinulbos na bigas. So any brand can do. Maraming brand ngayon sa market na nabibili pero na-test ko na lahat kahit anong brand na available. Okay? So ilalagay ko na siya sa isang malinis na palanggana. Dapat dry po siya. Okay? Yan. Next is our asin, rock salt. Then our white sugar, puting asukal, then saka natin siya hahaluin. Okay, hahaluin ko na yung ating dry ingredients. Then after that, after natin ma-mix, next naman is our wet ingredients. Okay, for the wet ingredients, ilalagay ko na yung ating fresh gata. So, gumagamit na po ako ng nabibili sa palengke. But if you want fresh, magpapiga po kayo ng purong gata. Okay? So, fresh is much better. But I highly recommended ko ako, mama. Hindi pa ako bayad dito. Hindi ko siya ini-endorse. Pero ito kasi yung very near na lasa ng fresh gata. Okay? So, sa mga nasa ibang bansa, mayroong mga nabibiling coconut cream na nakalata, which is available na po sa market para hindi kayo mahirapan. So pag yung mga nasa Pilipinas, nasa probinsya, you can use fresh gata. Mas masarap po siya. Okay? But for me, mas mabilis po kasi ang Coco Mama. So mas easy, mas tipid sa oras. Okay? Then ilalagay ko na sa ating dry ingredients. Then, our fresh milk, any brand ng fresh milk. Then, 5 whole eggs. Then, unsalted butter. Pinalamig po siya ha. So, imi-melt nyo siya, then papalamigin bago ilagay. Then, haluin ulit po natin. So, haluin na natin yung mixture natin. So, haluin lang natin yung mixture natin ng Royal Bibingka hanggang wala ng lumps or buo-buo. Smooth na po siya. So, ang bango po niya, amoy gata. Okay? So, ganun po siya ka-easy kapag na-mix nyo yung dry ingredients na maayos. Mabilis po siyang ma-dissolve. Yun po yung purpose. Bakit magkahiwalay ang dry and wet? Para mabilis mag-smoothen ang ating mixture. Okay? And that's it. I-reveal ko na ano yung secret liner ng Royal Bibingka sa Ilocos. Okay, ito na yung ginagamit na liner for the Royal Bibingka. Secret reveal. Ito po siya. This is, tinatawag itong paperlin, pero ang binibili ko is naka-roll kasi mas nakakatipid ako, mas mura ko siyang nabibili. You can order this one in Lazada and Shopee. Meron silang pre-cut na paperlin. Ang paperlin is ginagamit sa hamburger as separator. Sa ibang bansa, they call this one
patty separator. Hindi po siya wax paper, hindi siya parchment paper. So, this is Paperlin lang yung pangalan niya, pero elastic siyang plastic. Okay? Elastic po siyang plastic. So, ayan, may nanonood na naman dyan na basher, sasabihin, unhealthy, hindi maganda sa kalusugan. So, it's up to you kung ano po yung gagawin nyo dyan. Kung gagamitin nyo o hindi, kasi magbibigay ako ng ibang liner na pwedeng gamitin. So, marami naman dyan magmamagaling, plastic yan, unhealthy, blah, 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 whatsoever. Pero ginagamit na po yan ng matagal sa Ilocos. So, wala tayong magagawa doon. And then, yung Paperlin, ginugupit namin po siya ng pabilog. Ayan. Para maganda yung pagkakamolder sa ating muffin pan. Ayan. Using a bowl or a perfect circle, then mag-draw lang kayo ng bilog, ma-prepare-cut nyo po siya sa ating muffin pan. Next natin is the aluminum muffin pan. Ito po siya. So, individual to na muffin pan na aluminum, pwede niyo yung ibigay sa customer. Pero I think this is 1 ounce, 2 ounce to 3 ounce po ang ginagamit ko. Pero binibenta ko, this is 2 ounce muffin pan. And then, sa mga taga-abroad na gustong gumawa at matikman ang ating authentic Royal Bibingka, you can use or order at Amazon yung silicone muffin pan kasi mataas ang food safety standard ng ibang bansa. And then, last option is banana leaves. Okay? Pero I highly recommended this one. And then the silicone muffin pan and this. Yung banana leaves kasi, although okay siya, pero nagsishrink yung ating Royal Bibingka pag banana leaves. Lumiliit siya. Ito talaga is naho-hold niya yung shape ng ating Royal Bibingka. Okay? Optional. So, wag nyo kong i-bash. I'm just sharing kung ano lang po yung nalalaman ko para makuha natin yung authentic Royal Bibingka. And next is, ilalagay na natin yung ating nabilog na Paperlin. So, Paperlin po yung pangalan niya, pero hindi po siya papel, hindi siya parchment. Huwag niyong ipilit ang parchment, and then, what they call that? Yung cupcake liner. Ang tagal ko po itong didevelop, ang tagal kong didiscover kung ano ang gamit ng Ilocos na liner. Paperlin lang pala. Okay? So, ayan, shinare ko lang yung aking na-discover kung ano yung gamit sa Ilocos. So, i-grease nyo muna yung inyong aluminum muffin pan para dumikit yung ating liner. And then, ipipress nyo siyang ganyan. Ayan. Para kapit na kapit po siya. And then, para pag maglagay kayo, hindi siya lilipad. Hindi gumagalaw yung liner. Okay? So, ito yung magiging itsura ng ating muffin pan pag nalagyan ng Paperlin. Yan po. Hindi siya gumagalaw. Like, itap mo kasi meron siyang grease na shortening or lard. Okay, magsasalin na tayo ng ating Royal Bibingka butter. So una, haluin ko muna kapag, lagi niyong haluin ang butter pag naka-rest. Kasi yung powder, nagtitining yan. Tining ang tawag doon, umiilalim. So para even yung texture ng Royal Bibingka kapag matagal siyang na-rest, you need to mix first. Okay? Kasi umiibabaw yung tubig, yung powder or residue, umiilalim po siya. So para maganda yung texture, haluin muna natin, saka tayo magsasalin ng ating butter. Then, so punong-puno dapat ito ha, naka-level sa ating muffin pan packet kasi hindi ito umaalsa. Then after that, cheese. So yung regular cheese ng Pilipinas, cheesy Eden cheese. Pero nag-try po ako ng cheddar, masarap po siya. You can use cheddar cheese. May alat-alat yung cheddar. So yung sa dami ng cheese, it's up to you. Of course, mas marami, mas masarap. Yan. And that's it. Okay? Next na gagawin, i-preheat nyo yung oven ng 350 degree Fahrenheit
Electric or gas oven, same temperature, pero mas gusto ko sa electric kasi medyo mas mabilis. Sa electric kasi or convection oven, top, bottom yung heat. Unlike sa oven, ilalim lang yung, sa gas oven, ilalim lang ang umiinit. So, preheat ko na yung aking electric oven. Ibibake natin siya around 30 to 40 minutes or hanggang maging brown yung top ng Royal Bibingka. Okay? Hanggang maging light brown. Yung iba gusto toasted, nire-request nila kasi mas masarap daw. So, kanya-kanya tayo ng preferences sa pag-bake ng Royal Bibingka. Okay? So, preheated na yung ating oven. Isasalang ko na siya. Okay, papasok ko na siya. Then, see you later after 30 minutes. Okay, after 30 minutes, tadan! Ito na yung ating finished product. Nag-brown na on top yung ating Royal Bibingka. Okay, ito na yung yield ng ating Royal Bibingka sa kalahating kilo na mixture. Nakagawa po tayo ng 3 dozen. So, palalamigin muna natin ng maayos, totally cool down, and then magbabox na po tayo after that. So, eto na siya. Palamigin nyo muna siya sa muffin pan. Huwag nyo siyang aalisin kasi madideform siya. So, kanina nakita nyo, paglabas ko from the oven, umangat yung Royal Bibingka. So, pag lilabas sa oven, lumalamig, bumabalik din po yan, nagdi-deflate. Di ba yung Royal Bibingka ng Ilocos, may uka siyang ilalim. Sa atin, hindi masyado. Okay? So, hindi ko naman sinasabing much better sa atin. Pero yun yung dapat nating ma-achieve. Yung iwag masyadong uuka yung gitna. Yung parang may dimple siya, di ba? Pansinin yung Royal Bibingka ng Ilocos, yung ibang nabibili sa pasalubong center. Parang may butas siya sa gitna. Ito hindi masyado. Umuka siya pero hindi ganon kalalim. So, ibabox na natin sila. So, meron ako ditong customized box, which is Flavors of Asia Royal Bibingka. Kasi itong Royal Bibingka na to is binibenta po namin sa aming restaurant. So, pag wala kayong customized box, bibili po kayo ng generic box sa mga baking store or baking supplies. Ang size po is 9 by 3 by 2. Okay, ulitin ko po, 9 by 3 by 2. Okay, sa nagtatanong po sa recipe, sa aking mga shared videos, pakiclick lang po yung description box kasi yung iba po nagagalit pag hindi nakikita yung recipe na binabanggit ko lang daw. Pero nasa description lang po, click nyo lang po yun. Tadan, ito na po ang ating finished product, ang ating special, authentic Royal Bibingka. Hope you like it. Thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, share, and leave a comment below. If you want to check out more of my contents, feel free to visit my YouTube channel and other social medias attached on the description box. Make sure you won't miss out any of my future contents, click that notification bell. See you next time!